gantimpala ng Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat. Kitang-kita po natin ang mga patotoo, no, yung buhay na pinagdaanan ng isang kabataan na ang pamilya ay magulo ang paligid. Walang father image, walang mother image. Naghahanap dahil sa gulo ng paligid, naghahanap ng kaligayahan sa labas. At wala pong mga masulingan. At nakita nga sa mga maling tao ang kanilang kaligayahan. Kaya nga po nagdulot ito ng matinding problema sa buhay nila. At mapapansin nyo po na ang mga sinasabi nila na salitang madali kasing magsabing I love you, pero meron pong I love you po mga kapatid na galit ang Panginoon. Kaya makikita nyo po paanong masabing galit. Sabi ng James 4:4 na kapag sabi nga kung iibigin mo ang sanlibutang ito at ang mga bagay ng sanlibutan, di nyo ba alam na kinakaaway nyo ang Diyos? Ayan, tingnan nyo po, kung iniibigin nyo ang sanlibutan at ang mga bagay ng sanlibutan, di nyo ba alam na kinakaaway nyo ang Diyos? Kaya mapapansin po natin sa ating pong mga buhay, akala natin lahat ng pag-ibig ay gusto ng Diyos. Kaya may nagtanong sa akin, Pastor Dong, mali bang magmahal? Sabi ko naman sa kanya, hindi po. Kaya sabi niya, mahal ko lahat, minahal ko lahat. Ang sabi ko naman, meron din pong pag-ibig na galit ang Diyos. At yun yung pag-ibig sa laman, pag-ibig sa kagustuhan ng sarili, kaysa ibigin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya makikita nyo po, ang ating mga desire sa puso, yung ating confession sa buhay, ay galing po yan sa loob ng pagkatao natin. Galing yan, kaya nga kung ano ang bukang bibig, no, siyang ang galing sa ating dibdib. Sa kung anong laman ng puso, siyang lalabas sa nguso. Kaya makikita nyo po na si Pedro nagtanong sa Panginoong Hesus kasi mayroon pong mga salita na atin pong yung maintindihan, kaya mayroon pong force within you. Isipin mo yung word na force within you, puwersa sa iyong pagkaloob-looban. At yung puwersa na yan ay talagang meron niyang puwersa sa iyong pagkatao na nasa loob, na nag-uunido sa loob, na kapag binitawan ng labi mo yan, hanggat hindi mo pa binitawan yan, yung sinasabi mo na yan, ikaw pa ang may control. Pero pag binitawan mo na yan, ay hindi mo na yan makokontrol. Kapag nasabi mo na yan, hindi mo na yan makokontrol. Kaya makikita nyo po na si Pedro nagsalita sa Panginoon. Sabi niya sa Mark chapter 11 verse 21 to 24, naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Kristo Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Kasi nung binitawan niya, kasi nakita niya yung puno ng igos na madahon lang pero walang bunga. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, doon sa puno ng igos ay talagang sabi niya, mangyaring di ka na, mamamatay ka na, di ka na pakikinabangan pa. Kaya yung puno ng igos namatay nang sinumpa ito, binitawan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa verse 22 ng Mark chapter 11, sumagot si Hesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y manananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin, ito yung confession, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kaya sinasabi ko sa inyo, verse 24, sabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, matatanggap nga ninyo. Ito po yung confession is possession. Manalig kayo ng buong puso sa English version. Manalig kayo ng buong puso
mga kapatid, with all your hearts. Kaya kung maniniwala ka within your hearts, with all your hearts, ay matanggap ninyo, ay matatanggap nga ninyo iyon. Ito yung confession is possession. Matatanggap nyo nga iyon. Mahahawakan nyo nga po iyon. Kaya may kita nyo po, kailangan maintindihan natin yung force within you. No? Force within you. Makikita po natin yung force within you, mapapansin po natin yan, yung force within you na God is at work in you. Ulitin ko, God is at work in you. Sabi ng Philippians 1:13, for it is God who works in you, both to will and to do of His good pleasure. Both to will and to do in His good pleasure. Nalaman ng mga bantay, sabi niya Philippians 1:13, di ba? Philippians 1:13. No? Pag ikaw magsabi na, for it is God who works in you, both to will, to do of His good pleasure. Ang Diyos, Philippians 1. Ay, mali. Sorry tingnan natin. Philippians 2:13, if I'm not wrong. Mukhang, okay, sorry ha. Philippians 2:13, yes. Sorry. Kaya, for it is God who works in you. Ito po yung kailangan nating maintindihan kasi kailangan nating maintindihan na ang Diyos po ang gumagalaw sa atin. Siya po ang kumikilos sa atin. Kaya nga sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Siya ang kumikilos. God is at work. God is at work. Siya po ay kasamang gumagawang kasama mo. God is at work in you. Yan po yung salitang confession. Kasi gumagawa ang Diyos kasama sa iyo. Ang Panginoon, alam mo, God is working with you. God is, hindi naman siya ang empleyado, kundi siya ay gusto kanyang samahan. Kasi mayroon siyang plano at purpose sa buhay mo bilang mananampalataya niya. At ang ating responsibilidad ay atin pong madiscover yun at gawin iyon. Kasi kaya nga, lagi kong sinasabi, ang decision without action is illusion. Lagi kong sinasabi, ang decision without action is illusion. Kaya pag sinabing God is at work within you, ang meaning ng work means to be active. Ang meaning ng work means efficient. Ang meaning ng works means to energize. Ang meaning ng works means to empower your life. Yan po ang meaning ng works. At kaya sabi niya, dahil yan ang meaning ng work, kaya nga sinabing confession is possession. Kaya sinabi niya, kaya nga itong batang ito, lagi kong inaabangan, kaya nga mayroon pong spiritual parenting eh. Mayroong spiritual parenting, inaabangan ko yung spirit ng bata. Inaabangan ko yan, binabantayan ko yan yung spirit ng bata. Kaya kinakausap ko si Josiah, alam mo anak, di po talaga kalugod-lugod ang nangyayari sa iyo. At kung ikaw talaga ay desidido na sumunod sa Diyos, pakasalan mo yan. Hindi yung bata ka, kundi yung salita ng Diyos ay kailangan mong panghawakan. Yung salita ng Panginoon ay kailangan mong lakaran. Yung kalooban ng Panginoon ay kailangan mong tayuan. Because God is at work in you. Ito po yung wag mong katakutan. God is at work in you. He will work, sabi niya, in you. Kaya nga sabi niya, God who works in you, both to will. Kaya pa, sabi ni Jesus, kung mananalig kayo ng buong puso, mapapalayas mo ang bundok na ito na pumunta sa dagat, itapon sa dagat. Anong ibig sabihin niyan? Yung mga great challenges ang bundok na yon. Great challenges ang meaning ng salitang bundok. Yung expression ng salitang bundok, ang meaning niyan ay great challenges. Ano man yung mga great, matitinding challenges na kakaharapin mo because God is at work. God is at work in you
and God is at work within you, ibig sabihin yan, mag-a-activate yung nilagay na grasya sa buhay mo. Kasi ang Diyos ay efficient, hindi lang effective. Efficient sa iyong mga maliliit na ginagawa, gagawin kanyang efficient. Gagawin kanyang merong tinatawag na kasiguruhan. Hindi ka laging palpak. Kaya nga ang Diyos ay bibigyan ka ng energizing ability. God will empower your life para yung bundok na ito'y mailipat, para ang iyong mga panalangin hingin, mga kapatid, ang sabi niya ay ibibigay nga, at kung manalig ka ngayon ng buong puso, mangyayari nga. Confession is possession. Oh, grabe to. Kaya nga mga kapatid, pag hindi nyo naintindihan ang dimension na yan from the Spirit, and ang dimension na galing sa Espiritu ng Panginoon na gumagawang kasama ng Espiritu mo, mga kapatid, makikita mo talaga. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 6:7, sabi niya roon sabi sa 1 Corinthians 6:7, nang sabi niya, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanyang Espiritu. Ulitin ko, ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa kanyang Espiritu. Yan po ang dahilan kung bakit ang iyong mga sinasabi sa iyong mga dila ay nagkakaroon ng kapangyarihan na mga pangyayari. Kaya hindi yan pinag-uusapan kung ano ka kung ano ka, sino ka, kundi ang pinag-uusapan kung gaano katindi, katotoo ang Diyos sa buhay mo. Gaano ba siya katotoo sa buhay mo? Gaano ba siya ka-efficient yung kanyang spirit na gumagalaw, na nag-activate sa iyong pagkataong panloob? O pag naintindihan mo yan, isa ka sa pinakamayaman. Ha? Yes. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa iyo? Ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa akin? Walang iba kundi to energize you. Energize you to what? To do what is pleasing to God. To do what is the will of God. To do what is good and pleasing to God within the boundary of His Word. He will put forth energy to you. He will energize you. Yan yung sinasabi ng Bible. Yan yung sinasabi ng Panginoon na ang sabi niya sa 1 Corinthians 6:17, but the one who joins himself to the Lord is one spirit with Him. One spirit with Him. Yung spirit na yan with Him is an energizer, efficient na spirit na meron ka. Mighty na spirit na meron ka. At ang Holy Spirit na nag-i-energize sa'yo ay hindi po gagalaw outside the boundary in the Word of God. Kaya nga yung salitang righteousness, galing sa salitang right, na ang ibig sabihin niyan, ang salitang right, hindi lang yung nakikita mong ebidensya sa paligid mong nangyayari. Ang salitang right, kundi ang salitang right ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yan yung pong right. Yan po ang tamang meaning ng salitang right o tama, eksakto. Hindi lang po yung mga ebidensyang nakapaligid, nangyayari sa paligid, kundi kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, that is the right thing to do. Kaya tinawag yan na righteousness. Kaya makikita nyo po, now, kung ikaw ay ine-energize ng Holy Spirit, energize you to will. Ibig sabihin niyang energize you to will o energize you, binigyan ka ng lakas na makagagawa. Ibig sabihin niyan, ito yung ibig sabihin niyang maging determinado ka. Ibig sabihin niyan, bibigyan ka ng energy. Ibig sabihin niyan na yung energy na yan, na magawa yan para mapapurihan mo, madakila mo, maluwalhati mo ang Panginoon. Kaya para matupad mo ang assignment o mission na binigay sa buhay mo. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga anong puwersa sa buhay mo ang gumagalaw sa iyo o nagpapagalaw sa iyo. Ano bang puwersa? Ano ba ring ibang puwersa sa buhay mo na nagpapagalaw sa iyo?
Pwede ring ang nagpapagalaw na puwersa sa buhay mo ay kasalanan. Dalawa lang naman yan eh. Kung ano ang nagpapagalaw sa iyo eh. Puwersa ng kasalanan na nagwo-works in you at puwersa ng katuwiran ng Diyos na nagwo-works in you. Ano ba ang nagiging mas aktibo sa buhay mo? At ano bang pinapakain mo sa iyong sarili, sa iyong spirit araw-araw? Pag pinapakain mo ang iyong spirit araw-araw, kinukumpisal mo sa iyong spirit araw-araw ang negative, ay maging negative ang iyong galaw. Kaya maraming taong nega. Magsalita ka ng maganda, negative pa rin. Magsalita ka ng mga kapuri-puri, negative pa rin. May mga taong mahilig sa nega, mahilig magbilang ng negative. Hindi positive. Hindi right. May mga taong sanay sa mali at masaya pa silang gumagawa ng mali. Yan yung forces, other forces that work in you. Ito yung sin works in you. Na sabi ng Romans 7:13, hindi na ako ang may gawa noon, kundi yung kasalanan gumagawa sa akin, working death in me. Sabi ng Romans 7:13. Yan yung kasalanan. At yung working, the word working death in me, ang ibig sabihin yan is to thoroughly work. Alam niyo po ba, yung thoroughly work, na ang ibig sabihin yan sa Bible, na kung mapapansin mo sa Romans 7:13, ang ibang sabihin nito ay nagdulot sa akin ng kamatayan, ang mabuting bagay. Hindi ang kasalanan ang pumapatay sa akin sa pamamagitan ng mabuting bagay. Marami pong mabuting bagay na ang dalay kasalanan. Kaya hindi mga pangit na bagay eh. Nangyari ito upang maipakita kung ano ang kasalanan at upang mahayag sa pamamagitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Yan po yan. Kaya po, yan po yung word na work thoroughly. Yan po yan. Thoroughly work. Yan ang ibig sabihin ng working dyan. Kaya nga therefore, sabi niya, did that which is good become a cause of death for me? Kaya nga sabi ng Proverbs 12:14 o 14:12 o 14:12, yes. May mga mabuti na sa tingin ng tao ay tama, pero ang dulo nito ay kamatayan. May mga mabuting tingin ng tao. No? May mga bagay na tingin ng tao ay mabuti. Seems right unto a man. But the end thereof is death. Kaya nga sabi ni Pablo, makikita po natin na nagwo-work thoroughly sa kanya ay yung kasalanan. Kaya nga po, meron pong nag-i-energize sa tao. Ito yung pinagugutan kung si Josiah ay na-motivate lamang ng laman at hindi nagbago at hindi binago ng Panginoon. Hindi ganyang kapositibo ang desisyon niya. Pwede niyang sabihin, bahala ka na sa buhay mo, babae ka. Gagayahin lang din niya ang ibang lalaki na irresponsable. Gagayahin niya lang din. Pero dahil siya ay na-energize ng right spirit, na-energize ng Holy Spirit, hindi siya na-energize ng evil spirit. Kaya nga naman yung Holy Spirit ang nagbigay sa kanya ng lakas na magawa ang dapat tayuan sa bagay na ganyan. Kaya hindi ito sa pagiging edad bata, kundi sa encounter ng iyong spirit na meron ka, at ito yung spirit ng Diyos. The spirit of righteousness. Yan ang matindi dyan. Kaya kahit 21 years old, kahit 20 years old na biktima ka, pero kung ang nag-i-energize sa'yo ay Holy Spirit, yan po ang spirit na nag-a-activate sa buhay mo, na nag-i-energize sa buhay mo to do what is pleasing to God, that brings pleasure to God. Woo! Hallelujah! Yan po ang confession is possession.
Kaya nga po mga kapatid, ito ang gusto kong matanong sa iyo ngayon. Paano ako makapag-operate kasama ng Holy Spirit para mag-increase ang kanyang galaw sa buhay ko? To increase His working in my life. Paano? Mga kapatid, para mag-increase ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, alam niyo po, sabi ng Ephesians 3:16 to 20, He is able to do more exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. According to the power that works in us. The word power means dunamis. The word power means a supernatural power and a supernatural ability of God. Yan ang meaning ng confession is possession. Ephesians chapter 3 verse 16 to 20. Yung 20 na yun, He is able to do. Yan yung confession. May pinaghuhugutan ka. Why you confess in that kind of word? Oh, kaya kong panagutan si Aya. Kaya kong panagutan. May confession doon. At yung confession na yun was energized by the power of the Holy Spirit. Bakit? Itinabi niya ang personal niyang pangarap. Tinayuan niya ang pangarap ng Diyos. O gusto ba ng Diyos? Pambihira din yun. Ang pagtanggap pa lang, yun pa lang, motivation sa kanya, yung pagtanggap pa lang sa babae na mayroon ng anak, bihira yan. Bihirang lalaki ang gumagawa niyan. Alam mo, kung walang nagpakaama spiritually sa batang yan, walang nag-i-energize na may mga taong nagtataglay ng spirito, di magagawa ng bata yon. Pero merong nagpakaama sa spirit sa kanya, may nagpakaamang nagsasabi, this is the will of God. This is the will of God. Walk with purity. Go back to what the Word of God is telling you to do. Confess it daily and do it. Wow, think what is good. Philippians 4:8. Think, therefore, brethren. Sabi doon, therefore, brethren, think what is good. Think what is noble. Think what is trustworthy. Alam niyo po ba kung bakit ka nakakapag-isip ng kaaya-aya? Because doon mo makita ang belief system mo, ang taas na nabago sa Panginoon. Paano tayo makapag-cooperate? Kasi ang Holy Spirit nagre-release, nagsasalin sa iyo ng kakayanang gumawa. Yan yung una. Paano tayo nakakapag-cooperate? Kasi ang Holy Spirit gumagawa ng may kakayanan sa iyo para magawa mo yan. So, ibig sabihin, kakayanan ng Holy Spirit yan kung bakit mo nagawa yan. Hindi lang yan ordinaryong tao kaya mo nagawa yan. Kaya kung ordinaryong tao lang yan nagawa yan, marami ng taong tumatakbo sa ganyang pananagutan. Mayroon namang ibang mga dalaga dyan. May iba naman dyan na mas okay. Pero hindi. Hindi ganon. Ang nangyari, talagang may nagpakamagulan sa kanya at ginawa sa kanya yon. At pangalawa, mga kapatid, paano ang Diyos ay gumagalaw at paano natin magagawa ang na-energize tayo? Alam niyo po ba? Simple lang. Pinapractice mo sa iyong mga labi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Kapag nakikipag-usap ka sa ibang wika, ang spirit ang pinifeed mo ng salita ng Diyos. When you speak in tongue, you strengthen and build your spirit. Alam mo, yung word na speak in tongue, may dalawang klaseng speaking in tongue. Ang isa, yung speaking in tongue, na ang isang klaseng a kind of speaking in tongue, sabi ng 1 Corinthians 14, na yung speaking in tongue that only the Holy Spirit can understand. Only God can understand. At no human can interpret it. Only the Spirit. You speak mysteries and you are feeding your own spirit. Ganyan ka mag-cooperate sa Holy Spirit. Ganyan ka, kaya binibuild mo ang iyong spirit.
Kaya mga kapatid, ikaw ang nakikinig, paano mo ba pinifeed ang iyong spirit? Pinifeed mo ba yan sa mga salita ng Diyos? Pinapakain mo ba yan sa mga bagay tungkol sa Diyos na kaaya-aya, something na mabuti sa Philippians 4:8? Pinapakain mo ba yan what is trustworthy? O lagi mong binabanggit ang mga negative? O, di ba? Kaya ikaw din may malaki kang kinalaman kung bakit, paano ka nag-cooperate, kung bakit ka nagiging mighty warrior today. At bakit ganyan kataas ang lakas loob mo na tayuan kung anong mabuti, kasi ganyan kataas ang dimension ng Holy Spirit sa iyo. Pangatlo, kailangan kang nakatono sa tinig ng Holy Spirit. Paano ka makapag-cooperate? Nakatono ka sa tinig ng Holy Spirit. Nakatono ka dyan. Kailangan mong huwag kang sintonado. Kasi ang Holy Spirit, pag nakatono ka dyan sa Galatians 5:6, ang Holy Spirit nagsusupply ng Spirit sa iyo para makagagawa ng himala sa buhay mo. Yes, gagawin niya yan dahil sa gawa ng mga salita niya. Gagawin niya yan dahil sa mga salita niya na sobrang taas na nag-ahari sa buhay mo. Gagawin niya yan, kapatid. Kikilos siya sa buhay mo. Kaya nga sa mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus, sabi ng Galatians 5:6, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi tuli. So ibig sabihin, hindi na nagtatangi ang Diyos. Wala na siyang tinatangi kung Hudyo o Griego ka. Wala siyang tinatangi kung ikaw ba'y Hebrew, kung ikaw ba'y kung anong lahi meron ka. Hindi siya tumitingin kung anong lahi meron ka. Kundi ang sabi niya, ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Wow, grabe yan. Ha? Ang tindi yan, no? Pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya anything you do outside love is sin. Outside love. Anong ginagawa mo na liban sa paggawa ng pag-ibig? Anong anything na ginagawa mo na hindi out of love ay kasalanan. Kaya sabi niya dito, hindi na mahalaga kung ano kang merong, anong tao, pagkatao ka, merong kang bang ganito, ay Diyos ko. O anong lahi meron ka, di na lahi-lahi ito. Ang tinitingnan ng Diyos dito ay kung gaano ikaw ay nananalig sa Diyos at ginagawa yung lahat ng iyong magagawa, udyok ng pag-ibig. Wow! Hallelujah! Kagaling ng Bible. Yan ang tinatawag na energizing power. Yan ang spirit ng Panginoon. At pinakalas, mga kapatid, paano ba tayo na ang Diyos ay ating pinapayagan makapag-cooperate para ang iyong confession ay magkatotoong maging possession? Mga kapatid, bumalik ka sa salita ng Diyos. Balikan mo ang salita ng Diyos. Ikonpisal mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Naalala mo, sinabi ni Peter, doon sa puno ng igos, sabi niya, Panginoon, yung sinabi mo kanina tungkol sa puno ng igos ngayon, kahapon, yung sinabi mo tungkol sa sumpa, sinumpa mo ang puno ng igos kasi madahon lang pero walang bunga. Ang sabi niya, mamamatay ka. At talaga naman, ang puno ng igos, kinabukasan nagpunta sila, ang puno ng igos ay namatay ayon sa sinabi ng Panginoon. Kaya lahat po ng mga walang bunga at walang kabunga-bunga, kakalusin ng Diyos eh. Kaya hanapin niya talaga ang nagbubunga. Ayaw niya ng mga nagbubunga nga. Malapit lang yan, magkadikit. Mabunga at nagbubunga nga. O, saan ka sa dalawa? Mabunga o nagbubunga nga? O, kaya makikita niyo po, ikumpisal mo ang salita ng Diyos. Ikumpisal mo yan, ulitin mo lagi yan. Lord, sabi mo sa salita mo. Kaya sabi ng Hebrews chapter 4 verse 2, we take in the word of God. By what? By meditation. By sasabihin mo lang yan. Amen po ba? Sasabihin mo lang yan. Yan din ang sabi ng Jeremiah. Ang mga taong meron ng mga salita na yan, no, let him speak it forth faithfully. Bitawan niya yan.
Bitawan niya yan na may katapatan at mangyayari nga lahat yan. Kaya nga mga kapatid, ito ang tinatawag na power of confession. Makikita niyo po ay possession. At lahat ng yan ay nakapaloob sa buhay ng pangalan ng Panginoong Hesus. Nakapaloob yan sa buhay at ano yan sa buhay ng Panginoong Hesus, doon ka nagiging mas powerful Kasi ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon, sabi ng Romans 10:11-13, na ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Titawag, kapatid, confession yan. Tatawag sa pangalan niya ay maliligtas. Wow, puri ng Diyos sa mga salita niya. Ngayong hapong ito, mga ka-DLS, pagpalain tayo ng Panginoon, speak life. Amen. Bitawan mo ang confession na Praise gumaling God. na nga at magaling na nga yan. Amen. Bitawan mo ang mga salita na yan. Yes. Magaling na nga sa COVID, magaling na nga yan. Amen. Bitawan mo yan. Confession is possession. Praise God. Bitawan mo yun sa paligid mo kung puro sinabi mong gawat. Bitawan mo ang salita ng Diyos. No, sa panahon ng Panginoon ay hindi siya hawak ng mga gawat-gawat. Siya ang may hawak ng panahon. Amen. Hindi siya hawak ng panahon. Siya ang may hawak ng panahon. Amen. Oh, hallelujah. Thank you, God. Kapatid, bitawan mo ang mga salita na yan. Amen. At mangyayari yan sa buhay mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.